ni Mika yung hawak-hawak na mangga ni Sianil. Aalis lang ako saglit pero bakit naman ganito ang ginawa sa akin? Hanggang ngayon inabot na ng gabi, andito pa rin si Sianil. Kapag andito si Mama, isa lang naman ang ibig sabihin. Aalis na naman ang mga magulang ni Mika. Hindi talaga mapirme sa bahay ang nanay ni Mika. Nagpaalam muna ako sa kanya nito na aalis lang kami saglit at si Mama muna ang magbabantay sa kanya. Medyo nagdadalawang isip pa kami ni Boriko kung kami ba ikukuha ng tao na mag-aasikaso kay Mika, lalo na kapag aalis kami. Pero sa ngayon si Lola muna ang tatawagin kapag may gala ang nanay. Umalis kami nito dahil bibili kami ng aircon na naman. Embes na maghanap kami ng aircon nandito kami sa mga ref. Ito ang problema kapag nakakalabas kami ng longga. Pero napigilan naman namin ang mga sarili namin bumili ng ref. Sakto pag uwi namin, kakagising lang ni Mika at etong si Sianil nga nakita namin nakaupo sa sofa. Kaya itinabi namin si Mika sa kanya pero hindi talaga maiwasan ni Mika na mapatitig kay Sianil. Hindi ko pa dyan napapansin na meron pala siyang hawak-hawak na mangga. Yan nga yung natira mangga ni Borikok na ibinigay pala kay Sianil. Gusto palang kunin ni Mika yung mangga pero tinitignan niya muna ang reaksyon ng balyena. Kaya imbes na maghatian sila sa mangga, ikinuha ko na lang. Pinalitan ko na lang ng damit yung mangga at isinuot ko kay Sianil. Yan nga ay pinagliitan ni Mika pero kasya pa man sa kanya. Habang nag-uusap sila dyan, inayos ko muna tong mga damit. Eto nga disenyo ng damit namin mukha ni Sianil. Sa unang batch nga ng damit namin si Sianil muna. Pero maglalabas din kami ng mga design ng mukha ni Bukoykoy at nila Kiray. Ang ganda ng tela nito at pulido ang pagkakatahi. Para maubos na ikumuha na din kayo. Ilalagay ko dyan kung saan pwede umorder. Hala, sige, yung binili naming aircon inilabas ulit namin. Hindi namin dito ilalagay yung aircon kundi sa kabilang lilipatan namin. Ang sabi ko nga ilakarin na lang namin dahil malapit lang naman. Kung ganito naman kalalaki ang mga muscle na magbubuhat, kayang-kaya. At eto na nga ang pangalawang tatayuan namin ng munting negosyo. Ang balak muna namin dito ay gawin munang office. Hanggat hindi pa kami nakakapag-decide kung ano bang magandang negosyo ang itatayo dyan, pansamantala muna namin gagawing office. Sa tingin nyo, ano kaya maganda at patok na pwedeng ilagay dito na negosyo? Diba pati kayo, dinamay ko na para mag-isip ko ano bang negosyo ang ilalagay dito. Medyo nahirapan nga sila Borikok maglagay ng aircon dito kay maikli man ng patungan. Maikli na malapad ang lagayan ng aircon. Kaya ginawa na lang nila ng paraan at medyo nakalitaw nga yung nguso ng aircon dito. Diyos ko po, akala ko icing ang nilalagay ni Boriko. Ang ganda nito dahil wala talaga makakasingaw na lamig kapag yan niya ang gamit. Patapos na nga kami nito at nililigpit na lang namin yung mga kalat. Dumiretso na nga kami ng uwi nito at pagdating ko, nandito pa rin si Sianil. Kanina damit lang ang meron siya pero ngayon nakabag na at nakatirintas pa ang buhok. Lahat ng mga hindi na ginagamit ni Mika ay siya na ang kumuha. Tuwan-tuwa naman to si Mika nung nakita na ginagamit ni Sianil yung mga pinaglumaan niyang damit. 3 sakong damit ang meron dito si Mika na hindi na ginagamit. Yung iba nga ay halos pinamigay ko na at yung iba naman sila Sianil ang kumuha. Sinubukan ni Mikang gisingin pero hindi talaga papaistorbo si Sianil. Hindi talaga namin sila maiisahan. Sinubukan namin ibigay yung dog food pero hindi talaga pinansin. Pero nung etong steamy meat na yun nilagay namin, ubos ang laman ng bowl. Yan nga talagang karne mismo. Imbis na magluto pa kami ng ulam pero dahil dyan ang laki na natipid namin. Kaya kung ganyan din kapili sa pagkain yung mga fur babies nyo ay kailangan na din nila nito.